Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip lamang ngunit ibinatay sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan na matagal nang umiikot sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Layunin ng kwento ay maghatid ng kilabot, aral, at aliw sa mga mambabasa o manonood. Anumang pagkakatulad ng mga pangalan, lugar, o pangyayari sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Hindi rin layunin ng kwento na siraan ang sinuman, kultura, o paniniwala. Mag-ingat sa panonood o pagbabasa, lalo na kung ikaw ay madaling matakot. Mula sa lungsod ng Maynila, muling nagbalik si Alona sa kanilang probinsya matapos ang halos 8 taon. Isang dalagang edukado, may disenteng trabaho sa syudad, at may mga pangarap na abot kamay na sana. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may kung anong puwersa ang humila sa kanya pabalik sa kanilang lugar sa Quezon, isang tahimik, liblib, at tila ba nakakulong sa sariling panahon. Bitbit ang isang lumang maleta, nakasakay siya sa isang tricycle patungo sa kanilang baryo. Habang nilalakbay ang makipot at alikabok na daan, tila bumabalik ang mga alaala ng kabataan, mga larong luksong tinik, taguan sa ilalim ng buwan, at higit sa lahat, ang kababata niyang si Berto. Si Berto, ang batang laging may pasalubong na manggang hilaw, ang batang lagi siyang pinagtatanggol kapag inaaway siya ng ibang bata. Ngunit higit sa lahat, si Berto ang unang lalaking nakapagpatibok ng kanyang puso. Subalit isang araw, misteryosong nawala si Berto. Walang paalam, walang bakas. Hinanap ng buong baryo ngunit hindi na muling natagpuan. May mga bulong-bulungan, baka raw kinain ng aswang, baka raw inalay sa mga espiritu sa gubat. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang inang matagal ng balo. "Anak, butit nakauwi ka. Marami ka nang hindi alam dito sa atin," wika ng ina na may halong lungkot at kaba. Hindi na niya ito masyadong binigyang pansin. Gusto lang ni Alona makapagpahinga. Kinabukasan, habang namimili sa palengke, may isang lalaki siyang nasalubong, matangkad, maputla, at may malalim na mata. Pamilyar ang ngiti nito. Hindi siya makapaniwala sa nakita. "Alona? Ikaw ba yan?" tanong ng lalaki. Biberto, halos mabitawan niya ang dala niyang bayong. "Ako nga." Natigilan siya. Walang salita. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Si Berto. Buhay. At mas lalong bumwapo. Ngunit tila may anino ng kalungkutan sa likod ng kanyang mga mata. "Akala namin patay ka na," bulong ni Alona. "Hindi ako namatay. May mga bagay lang na nangyari na hindi ko kayang ipaliwanag noon," sagot ni Berto, na tila may laman ang bawat salita. Inaya siya ni Berto na maupo sa may bangko malapit sa puno ng akasya. Doon sila nagkwentuhan, nagbalik-tanaw. Sa unay masaya ang kwentuhan, pero unti-unting napansin ni Alona ang kakaibang kilos ni Berto. Hindi ito tumitingin sa mata. Medyo nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata. At higit sa lahat, hindi siya tinatamaan ng araw kahit patirik ang init. "Hindi ka ba naiinitan?" tanong ni Alona. "Sanay na ako sa dilim," sagot niya na may malamig na tinig. Napailing si Alona. Siguro epekto lang ng trauma sa mga taong nagdaan. Hindi niya agad pinagdudahan. Baka nga si Berto ito. Baka buhay pa talaga ang unang lalaking minahal niya. Pero sa kanyang pagbabalik, tila ba may kakaibang lihim ang bayan at si Berto ang susi sa lahat ng ito. Sa bawat hakbang ni Alona sa lumang kalsadang pilit pa ring pinananatili ng baryo, kasabay ang bawat tapik ng alaala na parang hindi pa rin kumukupas. Matagal man siyang nawala, ang bawat sulok ng lugar ay tila ba may imbak na gunita, lalo na kung ang puso ay nagdadala ng mga alaalang hindi kailanman nabura ng panahon. Noon, bata pa lang siya, si Berto na ang palaging kasama. Sa araw-araw, tila hindi sila mapaghiwalay, mula umaga hanggang dapit hapon, palagi silang magkasama. Si Berto ang klase ng kababata na laging may kwento, may plano, at may protektang iniaalay sa kanya. Minsan niya, nang may batang nanampal sa kanya sa gitna ng laro, agad itong sinugod ni Berto kahit mas malaki pa ang kalaban. Walang pwedeng manakit kay Alona, galit nitong wika noon habang may dugo sa labi. Sa murang edad, ramdam na ramdam ni Alona ang pag-aalaga, ang pagkakaibigang may halong espesyal na damdamin. Isang hapon, habang sila'y nagtataguan, pinili ni Berto ang makapal na bahagi ng kagubatan sa gilid ng baryo bilang taguan. Si Alona, nang hindi siya mahanap, umuwi na lang sa kanilang bahay na may halong inis. "Bahala ka dyan, hindi na kita hanap-hanapin," inis niyang bulong noon. Ngunit kinabukasan, si Berto ay hindi pa rin nagpakita. Unay inakala nilang nagtatampo lamang o baka may sakit.
Subalit paglipas ng 3 araw, doon na nagsimulang magpanik ang mga magulang, kapitbahay, at mga tanod. Buong baryo ang naghanap. Nilibot ang kagubatan, sumisigaw ng Berto. Berto, araw at gabi. Pero tila ba nilamon ng lupa ang bata? Ang pinakamasakit pa, ni isang bakas ng tsinelas o damit, wala. Wala rin kahit anong palatandaan ng hayop o tao sa pinakahuling tagpuan. Ang tanging naiwan ay ang kwintas na binigay noon ni Alona sa kanya, isang simpleng pisi na may nakabiting bato mula sa ilog. Nakita ito sa paanan ng isang matandang puno na sinasabing taguan ng mga espiritu sa gubat. Mula noon, sinisi ng ilan ang mga engkanto. Ang iba na may naniniwalang may aswang sa kanilang baryo at si Berto ang isa sa mga naging biktima. Lalo pang naglagablab ang usapan ng simulan ng ilang albularyo at matandang taga-baryo ang kanilang mga panghuhula. Ayon sa kanila, hindi raw namatay si Berto. Nabihag ng nilalang ng dilim, sabi ng isang matandang hilot. Ngunit dahil walang konkretong ebidensya, nagsimula ring humina ang paghahanap. Hanggang sa tuluyang itinuring na si Berto ay patay na. Kay Alona, iba ang kwento. Hindi siya kailanman naniwala na patay na si Berto. Sa tuwing tinutukso siya ng mga kalaro na, balo ka na, pinipigilan niyang maiyak. Sa puso niya, alam niyang buhay ito. Parang may koneksyon silang hindi maipaliwanag. At sa mga sumunod na taon, dala-dala niya ang alaala ng kabataang iyon, ang alaala ng unang pag-ibig na hindi niya kailanman na ipahayag. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Lumaki siya sa lungkot. Walang ibang kabataang lalaki ang pumalit sa puwang ni Berto sa kanyang puso. Hindi siya nagkaroon ng kasintahan kahit noong kolehiyo. Lagi niyang sinasabi, hindi ko pa siya nakakalimutan. May utang ako sa nakaraan ko. Kahit na marami na ang humanga sa kanyang talino at ganda, wala ni isa ang nakaabot sa lalim ng pagtingin niyang iyon. Sa pagbabalik niya ngayon sa baryo at pagkakakilala kay Berto na tila hindi tumanda, napuno ng tanong ang kanyang isipan. Posible bang si Berto nga ito? Kung siya nga, nasaan siya sa loob ng 8 taon? Bakit parang hindi siya tumatanda? At higit sa lahat, bakit tila ba mas malamig ang ihip ng hangin kapag siya'y naroroon? Kinagabihan, habang nakaupo sa balkonahe ng kanilang lumang bahay, tinanong siya ng ina, nagkita raw kayo ni Berto. Tumango si Alona. Hindi ba't patay na siya? Napatingin ang ina sa malayo. Yan din ang alam naming lahat. Pero may mga bagay talagang hindi mo basta mauunawaan. Kung siya man yon anak, mag-ingat ka. Ma, si Berto yon. Hindi ako nagkakamali. Tumitig sa kanya ang ina. Kilala mo ba pa rin talaga siya ngayon, anak? O ang alaala lang ng kabataan niyo ang nakikita mo? Hindi na siya sumagot. Ngunit sa puso niya, malinaw pa rin ang imahe ng batang lalaking may matapang na ngiti at tapat na puso. Ngunit ngayon may anino na sa likod ng kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan niya ang papawiling buwan, muling nanumbalik ang huling araw na magkasama sila. Babalik ako, Alona, huling sinabi ni Berto bago siya nagtaguang muli sa gubat. Akala niya noon, biro lang iyon. Pero ngayong muli silang nagkita, natupad nga ang pangako. Ang tanong lang, ano ang naging kapalit? Hindi maikakaila ni Alona na ibang-iba na si Berto ngayon, hindi lang sa itsura kundi pati sa aura nito. Kung noon ay maamo ang mukha ni Berto, ngayon ay may matalim itong titig na tila ba bumabaon sa kaluluwa. Ang kanyang kutis ay maputla ngunit makinis, at ang mga galaw niya ay tahimik at matipid, parang laging nagmamasid. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang tinig nitong pamilyar kay Alona, ang tinig ng kabataang minsang bumihag sa kanyang damdamin. Sa mga araw na sumunod sa muling pagkikita, madalas na siyang sinusundo ni Berto para mamasyal, o di kaya itumambay sa dating paborito nilang tagpuan, ang malaking batong malapit sa ilog. Doon nila muling binuhay ang mga alaala ng kabataan, ang pagkukwentuhan, ang pagtatawanan, at ang pagbabahagi ng mga lihim. Ngunit habang patuloy ang kanilang pagkikita, hindi na iwasang mapansin ni Alona ang mga bagay na kakaiba. Isa na rito ang katotohanang hindi kailanman tinatamaan ng araw si Berto. Sa tuwing imbitado itong lumabas sa tanghali, tumatanggi ito o may dahilan palagi, mainit sa balat, masakit sa mata, may lakad ako. Kapag tinamaan man ng liwanag, laging nakatabing ang sombrero o payong, at tila hindi ito komportable sa ilalim ng araw. Isang gabi, habang namamasyal sila sa ilalim ng buwan, nahulog si Alona sa maputik na bahagi ng daan. Agad siyang inalalayan ni Berto, at sa paghawak nito sa kanyang braso, may napansin siyang hindi pangkaraniwan.
Malamig ang kamay nito, mas malamig pa sa paligid, na bagamat 10 oras na ng gabi ay hindi ganun kalamig ang panahon. Hindi niya na lang muna pinansin, ngunit sa loob-loob niya may gumugulo na. May isa ring gabi na nagkayayaang magkwentuhan sa labas ng kanilang bahay. Bitbit ni Berto ang isang dermos ng salabat. Habang nag-uusap sila, napansin ni Alona na hindi man lang niya ito umiinom. Ayaw mo ba ng salabat? Tanong niya. Ngumiti si Berto, hindi ako sanay sa lasa ng luya, sagot niya, ngunit sa pagkakaalam ni Alona, dati ay paborito niya ito. Isa pa sa nakapagtataka ay ang palagiang pagkawala ni Berto tuwing may balitang nawawalang hayop o may mga sanggol na nagkakasakit sa baryo. Sa tuwing may misteryosong nangyayari, bigla na lang hindi mahahanap si Berto. Noong una ay inisip ni Alona na baka sinasadya lang nitong umiwas para hindi madamay, pero habang lumalala ang mga insidente, lalo siyang naguguluhan. Isang araw, kinausap siya ng matandang hilot sa baryo. Alona, iha alam kong matagal mo nang mahal ang kababata mong si Berto. Pero hindi na siya ang batang nawala noon. Anong ibig mong sabihin, inang? May sapantaha ang ilan sa amin. Matagal na naming nararamdaman may nilalang na bumalik sa baryo. At may amoy siyang hindi pangkaraniwan. Hindi makasagot si Alona. Ayaw niyang paniwalaan ang sinasabi ng matanda, pero alam niyang may katotohanan ang kanyang obserbasyon. Sa isang banda, ramdam niyang si Berto pa rin ang kausap niya. Pareho pa rin ang ngiti, ang pagtitig, ang mga alaala. Pero sa kabilang banda may nililihim ito. Isang malalim, madilim at misteryosong sikreto. Isang hapon, sinundan niya si Berto ng palihim. Nagtataka siya kung saan ito palaging nagpupunta sa tuwing gabi. Nakita niyang pumasok ito sa isang lumang kubo sa gilid ng gubat, ang bahay na noon ay iniiwasan ng mga tao dahil pinaniniwalaang may multo o espiritu roon. Nakasilip si Alona mula sa likod ng punong mangga. Mula sa bintana, nakita niyang tila may sinasagawa si Berto na kakaiba, may mga halamang gamot, isang palayok na may niluluto, at ilang pirasong karne na hindi niya mawari kung saan galing. Kinabukasan, nang magtagpo sila, hindi nagpahalata si Alona. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti nang naninimbang ang damdamin. Mahal niya si Berto, ngunit natatakot na rin siya. Ang pag-ibig ba niya ay sapat para tanggapin ang katotohanan? Sa kabila ng lahat, hindi siya tuluyang lumayo. Sa halip, pilit niyang inunawa at sinikap alamin pa kung ano talaga ang nangyayari. Umabot pa nga sa punto na tinanong niya si Berto ng direkta. Berto, may tinatago ka ba sa akin? Tahimik lang ito. Matagal bago sumagot. Alona, kung sakaling may isang taong malapit sa iyo ang hindi naganap na tao, mamahalin mo pa rin ba siya? Hindi siya nakasagot. Sa halip, ngumiti siya at nagsabi, kung puso ko ang masusunod. Mula sa gabing iyon, mas naging malapit sila sa isa't isa. Ngunit sa likod ng mga ngiti, yakap at halakhak, alam ni Alona na mas lalalim pa ang hiwagang unti-unti niyang nalulubos. Ang bagong Berto ay isang palaisipan. Maaaring siya pa rin ang kabataang minahal niya noon, ngunit may aninong bumalot sa kanyang katauhan. At sa paglapit ng kanilang damdamin, lalong lumalapit si Alona sa katotohanan na baka nga si Berto ay hindi na basta-bastang tao kundi isang nilalang na pilit ipinaglalaban ang sarili laban sa madilim niyang kalikasan. Sa mga sumunod na linggo, habang lalong lumalalim ang ugnayan ni Alona at Berto, unti-unti ring dumarami ang mga kababalaghan sa kanilang baryo. Sa umpisa, mga simpleng bagay lang, katulad ng mga manok na bigla na lang nawawala sa loob ng kulungan, o mga alagang aso na tila natatakot tuwing gabi at ayaw lumabas ng bahay. Pero habang tumatagal, ang mga pangyayaring ito ay nagiging mas madalas, mas kahindik-hindik. Isang madaling araw, ginising si Alona ng ingay mula sa labas. Lumabas siya ng bahay at nakita ang kanilang kapitbahay na umiiyak habang buhat-buhat ang kanyang baboy. Wala na itong buhay at butas ang tiyan, na parang may malalaking kuko ang bumukas dito. Wala ring bakas ng dugo sa paligid, na tila ba sinimsim ng kung anong nilalang. Aswang to, bulalas ng matandang lalaki, habang ginagapangan ng luha ang kanyang pisngi. Hindi nagtagal, sunod-sunod na rin ang mga ulat ng nawawalang hayop, mga kambing, kalabaw, pati mga alagang pusa. Maging ang mga sanggol ay tinatamaan ng kakaibang sakit. Isang bata ang halos mamatay matapos magkaroon ng lagnat na hindi maipaliwanag ng doktor. Parang hinihigop ang lakas niya gabi-gabi, wika ng ina nito. Walang makapagpaliwanag. Nagpatawag ng pagpupulong ang barangay. May aswang sa ating baryo, direktang pahayag ng kapitan. Hindi na ito pwedeng baliwalain.
Kailangang malaman natin kung sino. Isa-isang tumango ang mga tao. May halong takot, galit at pagkalito. Habang nag-uusap ang mga tao, narinig ni Alona ang pangalan ni Berto. Bumalik lang siya, nagsimula na agad ang kalokohan. Hindi nga tumatama ng araw yon. Baka siya ang may dala ng malas na to, bigla siyang napayuko. Alam niyang walang pruweba, pero ramdam niyang unti-unti nang nagdududa ang mga tao kay Berto. Lalo't kilala siya bilang nawawala ng matagal, at biglang nagbalik na parang walang nangyari. Pag-uwi ni Alona, agad niyang kinumpronta si Berto. Berto, may kinalaman ka ba sa mga nangyayari? Tanong niya, hindi na nakapagtimpi. Tahimik lamang si Berto. Nakayuko at hindi agad sumagot. Kung may tinatago ka, sabihin mo na sa akin. Hindi kita husgahan. Dahan-dahang lumingon si Berto. Alona, may mga bagay na hindi mo dapat malaman. Hindi dahil ayokong magsabi ng totoo kundi dahil baka hindi mo kayanin. Subukan mo, pabulong niyang sagot. Lumapit si Berto. Hinawakan siya sa kamay. Ako ang dahilan kung bakit muling gumagalaw ang dilim sa baryong to, pero hindi ako ang gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alona, halos hindi na makahinga. Hindi lang ako ang bumalik. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Alona. Paulit-ulit sa kanyang isip ang mga sinabi ni Berto. Kung hindi lang siya ang bumalik, sino pa? Isa pa bang aswang? Isa bang grupo ng nilalang? O ang mismong dahilan kung bakit nawala siya noon? Kinabukasan, habang naglalakad siya papuntang palengke, nilapitan siya ng isang batang babae. Ate Alona, nakita ko si Kuya Berto kagabi sa likod ng bahay namin. Gumagapang siya sa bubong. Nanindig ang balahibo ni Alona. Tinanong niya kung anong oras iyon at ito ay bandang 2:00 ng madaling araw. Sigurado ka ba? Tanong niya. Tumango ang bata. Yung mata niya pula tapos ang ngipin niya ang hahaba. Hindi niya alam kung maniniwala siya. Pero sa dami ng ulat at sa sinabing iyon ng bata, parang nabubuong-buo na ang katotohanan. Lalo pat may isa pang matanda na sumumpang nakita rin si Berto isang gabi habang kinakatay ang isang manok gamit ang mga kuko nito. Nais niyang ipagtanggol si Berto. Ngunit parang unti-unti siyang nilalamon ng pangamba. Sa bawat gabi na lumilipas, mas nagiging mapangamba ang buong baryo. May mga pamilyang lumilikas, may mga nagbabantay ng may tabak, bawang, at asin sa bintana. At si Berto lalo ring naging mailap. Bihira na silang magkita. Kapag nagtatanong siya kung nasaan ito, laging may palusot, abala, may inaasikaso, may kailangan gawin sa gubat. Isang gabi, dumalaw siya sa kubo ni Berto, dala ang inihaw na tilapia na paborito nito noon. Walang ilaw sa loob. Ngunit bukas ang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok. Wala sa loob si Berto, ngunit napansin niyang may kakaibang amoy, malansa, parang dugo. Sa mesa, may basang damit, may tuyong dugo, at may mga balat ng hayop. Sa gilid, may isang baling mangkok na may pinatuyong dugo at buhok. Napahawak siya sa dibdib. Diyos ko, nang biglang bumukas ang pintuan. Andito ka pala, sabi ni Berto. Napalingon si Alona. Sa mukha ni Berto, may sugat sa pisngi at ang damit nito'y may bahid ng dugo. Anong ginagawa mo? Tanong niya, nanginginig. May nilalang na gumagala sa baryo. Sinusundan ko. Hindi ikaw. Hindi ako. Pero may dahilan kung bakit bumalik ako, Alona. At hindi ko kayang lumaban sa kanya mag-isa. Tinitigan ni Alona si Berto, sa gitna ng takot at pagkalito, may bahagi pa rin ng puso niya ang kumakapit. Ngunit mas lumilinaw na sa kanyang isip na ang katotohanang kinatatakutan ng buong baryo ay hindi lang nakatago sa dilim. Maaaring ang kasagutan ay nasa taong pinili niyang mahalin at maaaring pati siya ay mapabilang sa madilim na kwento ng mga nilalang na hindi ganap na tao. Habang unti-unti nang lumulutang ang mga senyales ng kababalaghan sa kanilang baryo, lalong naging magulo ang damdamin ni Alona. Hindi na lang ito basta usapin ng misteryo, ngayon, ito na ay isang pagsubok ng puso. Sa kabila ng takot at pagdududa, nananatiling malinaw sa kanya ang isang bagay, mahal pa rin niya si Berto. Pero ang tanong, hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong umiibig? Kinabukasan, matapos ang nakakatakot niyang karanasan sa kubo ni Berto, hindi muna siya lumabas ng bahay. Nilagnat siya buong gabi, at panay ang dasal ng kanyang ina. Anak, umalis ka na. Hindi ka ligtas dito. Hindi natin alam kung anong uri ng nilalang ang bumabalik sa buhay mo, pakiusap ng ina niya.
Ngunit sa bawat salitang pumupunit sa kanyang damdamin, mas lalo niyang nararamdaman ang pangangailangan na protektahan si Berto. Bandang hapon, dumalaw si Berto. Suot nito ang itim na jacket at sombrero, tulad ng dati. "Kamusta ka na?" tanong nito, mahina ang boses, at parang may kirot sa dibdib. Hindi agad nakasagot si Alona. Tinitigan lang niya ang kababata. Sa mata ni Berto, ramdam pa rin niya ang sakit, ang lungkot, at ang pag-ibig. Hindi ito mata ng halimaw, ito ay mata ng isang taong matagal nang lumalaban sa dilim. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo, Berto?" basag ng kanyang tinig. Umupo si Berto sa harap niya. "Dahil ayokong mawala ka. Ayokong matakot ka sa akin. Pinili kong manahimik dahil akala ko kaya kong kontrolin." "Kaya mo pa ba ngayon?" Huminga si Berto ng malalim. "Hindi na, Alona." Unti-unti nang lumalakas ang tawag ng aking likas na anyo. "Kung hindi ko lalabanan, baka makasakit ako. Baka ikaw pa ang madamay." Dito na tumulo ang luha ni Alona. Hinawakan niya ang kamay ni Berto, malamig pa rin pero matatag. "Berto, hindi ko alam kung ano ang kinakaharap mo. Pero hindi ako alis. Hindi kita iiwan. Dahil kung ikaw ay binabalot ng dilim, hayaan mong ako ang maging liwanag mo." Napayuko si Berto, parang bata. "Hindi mo alam ang sinasabi mo, Alona. Alam ko. Mahal kita. At kaya kong tanggapin kahit pa may kasamang panganib ang pagmamahal ko. Ngunit hindi madaling tanggapin ng mundo ang ganitong klaseng pag-ibig." Pagkalipas ng ilang araw, kumalat na ang tsismis sa buong baryo. Si Alona, kasakasama si Berto, ang aswang, sigaw ng ilan. May mga kabataang nanghahagis ng bato sa labas ng bahay nila. May mga matanda na lihim na naglalagay ng bawang at asin sa harap ng kanilang pintuan. At ang pinakamasakit sa lahat, mismong ilang kamag-anak ni Alona ang tumalikod sa kanya. "Alam naming matalino ka, Alona, pero ano bang ginagawa mo? Nakikipagrelasyon ka sa isang nilalang na salot sa bayan." Hindi siya masama, pagtatanggol niya. Mas masahol pa ang tao kapag puno ng galit kaysa sa aswang na natutong magmahal. Hindi siya pinakinggan. Sa halip, binalaan siyang kung hindi siya lalayo kay Berto, baka pati siya ay ituring na isa sa mga nilalang ng gabi. Isang gabi, habang sila ay nagkakape sa bangko sa may ilog, sinabi ni Berto ang hindi niya inaasahan. "Alona, alis na ako. Ayokong ikaw ang masaktan sa lahat ng ito. Huwag mo akong iiwan. Hindi ko na mapipigilan ang pagkagutom ko. Kapag sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, nawawala ang kontrol ko. Baka pati ikaw, hindi ko mapigilang saktan." Tumayo si Alona, lumapit sa kanya, at niyakap ito ng mahigpit. "Kung ganoon, samahan mo ako. Harapin natin yan. May paraan, Berto. Kung may sumpa, may lunas." Hindi ganun kadali, mahina niyang tugon. Pero hindi rin madali ang mamuhay ng walang saysay. "Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik dito. At kung aalis ka, mawawala ulit lahat." Sa puntong iyon, nakita ni Berto ang uri ng tapang na hindi niya kailanman nakita kahit kanino, isang tapang na hindi nagsisigaw, kundi yumayakap. Isang uri ng lakas na hindi bumubuga ng apoy, kundi nagbibigay ng init sa pusong giniginaw sa kadiliman. Nagdesisyon si Berto, hindi na siya tatakbo. Hindi na niya iiwan si Alona. At sa kabila ng lahat, pinili niyang lumaban, hindi laban sa mga tao, kundi laban sa sarili niyang kalikasan. Mula noon, naging magkasama na sila sa bawat araw. Ginamit ni Alona ang kanyang kaalaman sa medisina at pananaliksik upang tuklasin ang mga posibleng gamot, habang si Berto ay pilit na nilalabanan ang kanyang pagnanasa sa dugo at laman. Hindi madali. Maraming gabi ang kailangang ikadena si Berto, at maraming madaling araw ang iniyakan nila pareho. Pero sa bawat umaga, lagi silang magkasama na para bang isang araw, mawawala rin ang dilim. At kahit batid ni Alona na ang mundong ginagalawan nila ay puno ng panganib, alam niya sa kanyang puso, mas pipiliin niyang mahalin ang isang nilalang na lumalaban sa kanyang kasamaan, kaysa sa mga taong nilamon na ng takot at galit. Lumipas ang mga araw na puno ng pag-iingat, paghahanap ng lunas, at tahimik na pag-ibig sa gitna ng takot. Ngunit tulad ng lahat ng kwentong may dalang dilim, dumating ang gabing matagal nang iniiwasan ni Alona at Berto, ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa isang kubo na tinayuan nila sa gilid ng gubat, nanatili si Berto. Nakakadena siya sa isang matibay na poste ng kahoy, habang si Alona naman ay nagbabantay sa isang tabi, may hawak na bote ng langis na may halong halamang gamot at dasal mula sa albularyo.
Hindi na bago kay Alona ang ganitong eksena, ilang beses na nila itong pinagdaanan. Ngunit iba ang pakiramdam niya ngayong gabi. Mas malakas ang hangin. Mas mabigat ang katahimikan. At mas matalim ang liwanag ng buwan. Habang papalapit ang hating gabi, unti-unti nang naramdaman ni Berto ang pag-init ng kanyang katawan. Tumirik ang kanyang mga mata at ang mga kuko niya ay unti-unting humahaba. Nanginig ang kanyang katawan at ang boses niyang pamilyar ay unti-unting naging mababa, paos, at tila nilalamon ng halimaw na itinatago niya. Alona, alis ka na, bulong nito habang pumipigla sa kadena. Pero hindi siya kumilos. Tumayo siya at lumapit. Berto, kaya natin to, kayang-kaya natin lampasan ang gabing to, gaya ng dati. Ngunit bigla na lang pumigla si Berto. Napigtal ang isang bahagi ng kadena. Napaatras si Alona. Sa loob ng ilang segundo, nasa harap na niya si Berto, ngunit hindi na siya si Berto. Ang mukha nito'y may matatalas na bagang, ang mata'y pula, at ang balat ay naninigas at nangingitim. Hindi ito hayop, ngunit hindi rin ito tao. Isa itong aswang nasabik sa laman. Ngunit sa gitna ng kanyang anyo, natigilan ito. Tinitigan si Alona. Humihingal, nanginginig, at parang may labang nagaganap sa kanyang loob. Alona, hirap na wika nito. Berto, naririnig mo pa rin ako. Mahal mo pa rin ako, di ba? Nangingilid na luha sa kanyang mata. Ngunit hindi siya sinagot. Sa halip, biglang tumakbo si Berto palabas ng kubo at tumakbo sa kabubatan. Iniwan niya si Alona sa gitna ng kadiliman, tulalang nakatitig sa pintuang nawalan ng laman. Agad na sumunod si Alona. Bitbit ang lamparang bigas at kutsilyong pilak na ibinigay ng albularyo. Mabilis ang kanyang pagtakbo kahit natatapilok sa mga ugat ng kahoy at napuputikan. Sinundan niya ang daan patungong sapa, doon kasi laging pumupunta si Berto kapag hindi niya nakayang pigilan ang sarili. Sa sapa, nakita niya ang isang nakaluhod na nilalang. Nakalubog ang mukha sa tubig, parang pilit pinapakalma ang sarili. Tiningnan niya ito. Si Berto, o ang natitirang bahagi niya, ay tila ba lumalaban pa rin. Berto, mahina niyang tawag. Umalis ka. Hindi ko na kayang pigilan pa. Tinakpan nito ang kanyang mukha, parang nahihiya. Nakakahiya ang anyo ko. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi mo ako mailalayo. Hindi ako lalayo. Hindi ako natatakot sa'yo. Sa mga salitang iyon, humagulhol si Berto. Sa tagal ng kanyang pag-iral bilang isang nilalang ng gabi, ngayon lang siya naluha. Alona, ako ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang bayan. Ako ang sinumpang anak ng isang aswang. Noon pa man, ako na ang may lahing dilim. Pero pinili ko na sanang mabuhay bilang tao. Tao ka pa rin. Dahil may puso ka. Dahil natuto kang magmahal. Ngunit hindi sapat yon, Anya. Kapag inabot ako ng ganitong anyo, nagiging sabik ako. Nawawala ang kontrol. Isa akong halimaw at kahit pilitin kong magbago, ang dugo sa loob ko'y gutom sa laman. Lumapit si Alona kahit nanginginig. Inabot niya ang mukha ni Berto. Hinaplos ito kahit ang balat niya'y malamig at magaspang. Kung kailangang lumaban tayo gabi-gabi, gagawin natin. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman magiging mag-isa habang ako'y narito. At sa kanyang yakap, tuluyan ng lumuhod si Berto. Sa gitna ng gabi, habang sumisigaw ang mga kuliglig at tumatangis ang hangin, isang nilalang ng dilim ang unti-unting bumalik sa kanyang dating anyo, hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa kapangyarihan ng pagmamahal na totoo. Ngunit habang sila'y magkahawak, may narinig silang yapak. Dumating ang ilang kalalakihan mula sa baryo, bitbit ang sibat, bawang, asin, at sulo. Aswang, sigaw ng isa. Yan ang dahilan ng mga kamalasan dito. Itinulak ni Berto si Alona sa likod niya. Umalis ka na. Ako ang haharap. Hindi. Hindi kita iiwan. Lumapit ang mga tao. Umalis ka dyan, Alona. Niloko ka niyan. Isa siyang halimaw. Pero hindi siya natinag. Hindi siya halimaw. Mas tao pa siya sa inyo. Nagtaka ang mga tao. At nang makita nilang hindi umaatake si Berto, natigilan sila. Kung totoo siyang aswang, bakit hindi siya lumalaban, bulong ng isa. Dito na nagsalita si Berto, mahina ngunit malinaw. Lahat tayo may dilim sa puso. Ang pagkakaiba lang natin, ako, tinanggap ko na ito. Pero hindi ko hinayaang lamunin ako. Unti-unting bumaba ang mga sibat. Ang ilan, umalis na lang.
Ang iba nagmasid pa. Ngunit sa gabing iyon, hindi dumaloy ang dugo. At si Alona, sa gitna ng liwanag ng buwan at halimuyak ng gabi, ay niyakap si Berto. Sa wakas, nabunyag ang katotohanan, hindi lang tungkol sa sumpa ni Berto, kundi sa tunay na anyo ng pag-ibig na hindi natitinag kahit sa harap ng kababalaghan. Matapos ang gabing nabunyag ang katotohanan, hindi na muling naging tahimik ang buhay ni na Alona at Berto. Bagamat hindi sila pinagtulungan ng mga tao, dama pa rin nila ang malamig na pagtanggap, ang mga lihim na bulungan sa palengke, at ang pag-iwas ng mga dating kaibigan ni Alona. Ngunit sa kabila ng mga pagtalikod at panghuhusga, isang bagay ang mas tumibay kaysa dati, ang kanilang paninindigan para sa isa't isa. Naging mas madalas ang kanilang pag-uusap tungkol sa hinaharap. Hindi na sapat ang pagtanggap lang ni Alona. Kailangang pagdesisyonan nila kung paano nila haharapin ang mundong puno ng takot, paniniwala, at pamahiin. Alam nilang hindi sila pwedeng manatili sa gitna ng dalawang mundo, ang mundo ng mga tao at mundo ng mga nilalang ng dilim. Alam kong pagod ka na, Alona, wika ni Berto habang magkaakbay silang nakaupo sa gilid ng ilog. Pagod pero hindi sumusuko, sagot niya. Tumingin si Berto sa kanya, hawak ang kanyang kamay. Gusto ko sanang maging normal. Yung tulad ng dati. Maging karaniwan. Walang takot. Walang sumpa. Pero alam kong hindi na pwede. Hindi natin kailangang maging normal. Ang kailangan lang natin ay mamuhay ng totoo. Magmahalan ng totoo. Ngunit ang tadhana ay may ibang pagsubok pa. Dumating ang isang matandang albularyo mula sa Karatigbayan. Ayon sa kanya, may isa lamang paraan upang tuluyang mawala ang sumpa ni Berto. Ngunit ang kapalit nito ay buhay, isang alay mula sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang dugong iyon ang magsisilbing panibagong sipanata upang putulin ang ugnayan ni Berto sa kanyang lahi. Nasa babae ang desisyon, pahayag ng albularyo. Ang halik ng tunay na pag-ibig ay hindi sapat. Kailangang buwis buhay. Napaisip si Alona. Kaya ba niya? Kaya ba niyang ihandog ang sariling dugo ang sariling buhay kung kinakailangan? Hindi dahil sa kahibangan, kundi dahil sa pag-ibig na hindi nakatali sa anyo, kundi sa kaluluwa. Hindi mo kailangang gawin yon, mariing sabi ni Berto. Mas pipiliin ko pang manatiling nilalang ng dilim kaysa mawalan ka. Ngunit buo na ang loob ni Alona. Kung may paraan para mailigtas ka sa kadiliman, pipiliin ko yon kahit ako pa ang maging daan. Sa gabi ng ritual, dinala nila si Berto sa gitna ng gubat, sa mismong lugar kung saan siya nawala 8 taon na ang nakararaan. Nariyan ang albularyo, si Alona, at ilang piling tao na may lakas ng loob na tumulong. Isinagawa ang seremonya. Pinalibutan si Berto ng apoy at pinahiran ng langis ang kanyang katawan. Habang binibigkas ang orasyon, inilapit ni Alona ang sarili sa gitna. Hawak niya ang maliit na kutsilyo at sa harap ni Berto, sinugatan niya ang sarili sa palad. Sa dugong ito, isinusumpa ko ang pag-ibig na totoo. Sa bawat patak nito, isinusumpa ko ang paglaya mo sa dilim. Sumigaw si Berto. Napasubsob sa lupa, nilalamon ng apoy at liwanag. Lumabas ang itim na usok mula sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay tila nasusunog, ngunit hindi siya nasasaktan, bagkus, tila nahuhubaran ng isang balat na matagal nang nakadikit sa kanya. Sa huling sigaw, tuluyang naglaho ang usok. Tumigil ang apoy. At si Berto ay nakahandusay sa lupa, tao. Walang bakas ng aswang. Lumapit si Alona, namumutla. Berto. Dahan-dahan itong dumilat. Ngumiti. Alona, wala na. Wala na ang sakit. Wala na ang gutom. Ngunit bago pa man sila makayakap, hinimatay si Alona. Agad siyang sinalo ni Berto. Alona! Hindi. Huwag kang aalis. Iyak siya ng iyak habang hawak ang palad na duguan ni Alona. Ngunit sa kabutihang palad, hindi malalim ang sugat. Isa lamang itong simbolikong pag-aalay. Isa lamang ang hinihingi ng ritual, ang puso. Hindi ang kamatayan. Ilang minuto pa, dumilat si Alona. Hindi pa ako patay, no, pabirong wika. Humagalpak sa tawa si Berto, kahit puno ng luha ang mga mata. Ikaw talaga kahit nasa bingit ng kamatayan, marunong ka pa ring magpatawa. Mula sa gabing iyon, opisyal na silang naging malaya. Si Berto ay hindi na aswang. Isa na siyang ganap na tao, taong may malalim na sugat mula sa nakaraan, ngunit may bagong simula sa piling ng babaeng hindi siya kailanman iniwan. Ang baryo? Hindi agad tumanggap.
Pero nang makita nilang hindi na umuulit ang mga pagkawala, pagkasawi ng hayop, at pag-atake tuwing gabi, unti-unti silang naniwala. Unti-unti rin nilang tinanggap na minsan, ang kinatatakutan natin ay hindi ang nilalang ng dilim, kundi ang pag-ibig na hindi natin maintindihan. Makalipas ang ritual na siyang tumapos sa sumpa ni Berto, nagsimulang muling magbago ang takbo ng buhay sa baryo. Hindi na kasing bilis ng ihip ng hangin ang tsismis tungkol sa aswang. Hindi na rin agad kinukutya si Alona ng mga tao sa palengke. Bagkus, may mga munting sulyap ng paghanga, ng paggalang, at higit sa lahat ng pagkaumid. Dahil sa wakas, napatunayan nilang totoo ang pag-ibig, kahit pa sa pagitan ng isang dating aswang at isang matapang na dalaga. Sa unang pagkakataon, naglakad si Berto sa gitna ng liwanag ng araw, suot ang simpleng puting kamiseta at ngiti sa labi. Ang mga matatanda na dating lumalayo sa kanya, ngayon ay binabati na siya, bagamat may bahid pa rin ng pagkailang. Lumapit si Kapitan sa kanila habang sila'y namimili ng gulay. Pasensya na, Berto. Alona. Marami kaming hindi naunawaan. Pero salamat at pinatunayan niyong pwedeng lumaban ang kabutihan. Ngumiti si Berto. Hindi po ako ang lumaban. Si Alona po. Napangiti rin si Alona. Sa kanyang puso, alam niyang hindi madali ang naging daan nila. Hindi ito isang tipikal na kwento ng pag-ibigan, ito ay kwentong pinanday ng misteryo, ng kababalaghan, ng dugo at luha. Ngunit ito rin ay kwentong hindi kayang buwagin ng kahit anong uri ng takot. Pagbuo ng bagong buhay sa tulong ng ilang kaibigan at mas bukas na pag-iisip ng mga taga-baryo, nagtayo si Berto at Alona ng maliit na hilot at halamang gamot center sa tabi ng kanilang tahanan. Dito, tinutulungan nila ang mga may sakit gamit ang tradisyonal na medisina at kaalaman sa kalikasan. Mula sa pagkaalbularyo ni Alona at sa nalalamang karunungan ni Berto mula sa kanyang karanasan sa dilim, nakabuo sila ng kakaibang galing sa panggagamot. Masaya ang komunidad, unti-unti nang napalitan ng tiwala ang dating takot. Si Berto, na minsang kinutya at kinatatakutan, ay naging simbolo ng muling pagkabuhay at pagbabagong loob. At si Alona, na itinuring nilang baliw sa pagpiling mahalin ang aswang, ay ngayon kilala na bilang albularyang may pusong matapang, pagbabalik tanaw at pagpapatawad isang gabi, habang nakaupo sila sa bangkito sa harap ng kanilang bahay. Tahimik lang si Berto. Pinagmamasdan ang buwan na ngayoy hindi na sumasakit sa kanyang balat. Alam mo, wika niya, minsan naiisip ko kung hindi ako naging aswang, marahil hindi ko matututunang magpatawad, hindi ko matututunang lumaban, at lalong hindi ko mararamdaman ang lalim ng pagmamahal mo. Tiningnan siya ni Alona. Kung hindi ka naging aswang, siguro hindi mo rin matutuklasan kung gaano kakabuting tao. Napayuko si Berto. Nagkamali ako ng maraming beses. Pero salamat, hindi mo ako hinusgahan. Pinaglaban mo ako. Dahil alam ko ang totoo. Ang puso mo kahit balot ng dilim, mas maliwanag pa sa ilan na nasa liwanag nga pero puno naman ng galit. Napayakat si Berto kay Alona. At sa yakap na yon, tila ba pinatawad na niya hindi lang ang sarili niya, kundi ang buong nakaraan. Ang tunay na simula isang taon makalipas ang gabing iyon, ginanap ang isang tahimik ngunit makabuluhang kasalan sa baryo. Si Alona, sa simpleng puting bestida, at si Berto, sa barong Tagalog, ay humarap sa dambana, hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang nilalang na sabay humarap sa lahat ng uri ng dilim at sabay ring bumangon sa liwanag ng pag-ibig. Hindi man ingrande, ang kanilang kasal ay pinuno ng mga damdaming mas matindi pa sa kasiyahan, paninindigan, pagpapakumbaba, at katotohanan kahit ang pinakamasamang anyo ay kayang baguhin ng pusong tapat. Nagpalakpakan ang buong baryo. Hindi na sila bulungan. Wala nang takot. Tanging respeto at paghangang totoo ang namayani sa araw na yon. Sa bandang huli. Ang kwento ni Alona at Berto ay kwento ng marami, ng mga taong piniling magmahal sa kabila ng kahinaan, ng mga tumindig kahit walang kasama, ng mga lumaban hindi para manalo, kundi para makalaya. Ito rin ay paalala na hindi lahat ng nilalang ng dilim ay masama. Minsan, ang tunay na halimaw ay ang takot, ang pagkamuhi, at ang kawalan ng pag-unawa. At kung may puso kang handang tumanggap, umunawa, at magmahal, maski pa ang aswang ay kayang gawing tao. At ang sumpa ay kayang gawing biyaya. 82.